Good day mga kakalculus. So, kung may maririnig kayong buzzing sound, pasensya na. Wala kasi kung equipment na for the nice microphone, and pasensya na rin sa husky kong boses. Okay, so start tayo. So, in calculus, I divided into two parts. The first part is the indefinite integral. Pag-uusapan natin dito more on equations. Tapos mapapansin ninyo at the end of the equation, na each equation na masasolve natin, lagi may plus c. So napaka-importante ng plus c na yun. So, mas ma-appreciate ninyo yan pagdating ninyo sa next calculus, no, which is the differential equation. Then right after the maybe midterm exam, pag-uusapan naman natin yung definite integral. So sa definite integral na part, pag-uusapan naman natin dito yung application. So sa application, it involves different areas, formulas areas. Halimbawa, area ng square, rectangle, we're going to prove that. And also, kung meron mang different figures or polygon, closed plane figure, pwede natin yung solve yun, no? Kahit wala pang formula nun. And then, after ng area, volume. So, sa volume, familiar pa naman kayo so far siguro, no? Formula ng, for example, volume ng rectangular parallelepiped, cylinder, pyramid, cone, sphere. At pagka may time pa, pero next to impossible din kasi 3 units lang yung integral calculus natin, pero hoping sana na malesen yung mga walang pasok, madiscuss natin yung centroids kasi importante yan sa engineering. Okay, so integral is the result of an integration of a function, came from the Latin word making up a whole. So dyan din nakuha yung salitang integration pag sinabing integrate na pinagsama-sama. Okay, so definition natin ng calculus. Okay, going back to the definition of calculus na discuss na naman sa inyo maybe during differential calculus. It is a branch of mathematics concerned with the study of such concept as the rate of change of one variable quantity with respect to another. Yun yung part na sa differential calculus, no? Yung dy over dx. So we have two variables on a function, meron tayong dependent variable and independent variable. So, pinag-usapan din natin or na-discuss rin sa inyo sa differential yung maxima minima, where yun yung application naman nasa differential calculus. Okay, so integration, it is the operation of transforming a function to its definite or indefinite integrals, or process of finding the function whose derivative or differential is given. Mas may explain ko sa inyo yan mamaya pagka equations na tayo. Okay, so ang integration or integral calculus is also known as the anti-differentiation. Hindi ibig sabihin ayaw, anti. Ibig sabihin lang nakabaliktaran yung process natin sa differential, yung problem pag sa differential, pagdating sa integral, yun naman yung answer, and vice versa. Na yung answer naman sa differential, yun naman yung i-encounterin or may encounter nating problem sa integral calculus. Okay, so in general, integral calculus, it is a branch of mathematics dealing with integrals and differential equation. Yung differential equation, that will be your next calculus, yung pinaka-last ninyo. That will be next sem. So sa mga papala rin, congratulations. It is used to determine, like what I said, no, areas, volume, lengths, in many areas of applied mathematics. Okay? So, let's proceed sa chapter number 1. So, the discussion of indefinite integral. If we say indefinite integral, it is an integral with no restrictions imposed on its independent variable. Okay, for instance, finding the function of its derivative were 12x raised to 11. So, ang ibig sabihin, no, kung i-derive daw natin yung isang function, ito, so,
alam naman natin na ang derivative ni x raised to 12 using power formula or power rule is equals to 12x raised to 11. Or, yung dx na to, i-cross multiply lang natin sa kabila. Kaya meron tayong derivative of x raised to 12 is equals to 12x raised to 11 dx. So, magkakaroon tayo ng process kasi hindi na tayo mag-over pa yung independent derivative of the independent variable, hindi na natin i-over. Lagi na nating isasama na mismo sa derivative. So, for example, sasabihin lang natin, if this is the function, what is the derivative of x raised to 12? So, ito ibig sabihin nun. So, yung dx, again, isasama na natin lagi doon sa sagot. So, again, the derivative of x raised to 12 is 12x raised to 11 dx. So, I want to be clear. Ganoon na kasi gagawin natin madalas. Okay? So, next. So, not only x raised to 12 can be the only answer, but it can be many possible answers. So, hindi ibig sabihin na ang x raised to 12, pag 12x raised to 11, or x raised to 12, pag dinerive natin, siya lang yung magbibigay ng sagot na 12x raised to 11. Kasi remember, pag dinerive natin, ang constant is 0. So, kung dadagdagan ko itong function ng kahit na anong constant, let's say plus 15, minus square root of 4, etc., etc., diba? Recall tayo, add or sum rule ng derivative. Derivative, let's say, of u plus or minus b. Ano daw ginagawa? Okay, let's say over dx. Pinaghihiwalay lang natin yung dalawang function. The derivative of u, next plus or add, then subtract or minus the derivative of the second function. Okay, so ibig sabihin, kung yung second function is a constant, yung iduduktong natin dito sa x raised to 12, so magiging 0 lang siya. Any constant, pag dinerive, 0. So, hindi lang si x raised to 12 ang magbibigay na sagot na 12x raised to 11. Okay, so anong ibig sabihin nun? So, gagawin ngayon natin, in general, lahat ng constant, pagsasamahin natin, at gagawin na yun ngayon natin siyang represented or representation as letter C. Kaya sinabi ko sa inyo kanina, na laging sa huli ng equation, lalagyan nyo ng plus C. Ang ibig sabihin, lahat ng constant, pagsasama-samahin at gagawin isa. Okay, so if that will be the case, let's continue. We can let any constant be equals to C. Therefore, the general answer will be, so instead of just saying, what is the derivative of x raised to 12? Since derivative of C is 0, so pwede na natin sabihin, the derivative of x raised to 12 plus C. So, the answer, hindi magbabago. The answer will be still 12x raised to 11 dx. Okay, so sana malinaw sa inyo, no? Okay, so pag ganun ang process ngayon ng differential calculus, kukunin ngayon natin yung tinatawag nating antiderivative or what we call the integral. Okay, so parang ang mangyayari, dalawang function yung pag-uusapan natin. Now, yung first function, yan yung problem sa differential calculus. Gagawin natin siyang f of x, capital letter F, at yung sagot, kasi mamaya ito yung magiging problem natin sa integral, gagawin din natin siyang function para hindi lang nakakalito, gagawin natin small letter f or f of x. Okay, so tandaan yung dalawang function na yung capital letter F representing the function or the problem in differential calculus, while the small letter f is the function or the answer in the derivative or differential calculus. So, mamaya pagbabalik na rin naman natin siya na yung small letter f, yung sagot sa differential, yun mamayang magiging problem natin sa integral calculus. Okay? So, nakakasunod.
So, to denote the process of integration, so kailangan natin malaman na ini-integrate natin kasi ang derivative letter D siya ng dy over dx. So, para malaman naman natin ngayon na ini-integrate natin yung function, kailangan may symbol tayong gagamitin. Yun yung, actually, this is letter S. Kasi S, ibig sabihin sum. Okay, dati, wala kasing letter S. Ang ginagamit natin is the Greek alphabet, no? Yung summa. Ayan yung symbol. So, yung S, hindi naman natin basta-basta gagamitin kasi nakakalito na baka mapagkamalang variable siya. Kaya ang ginawa ngayon, inelongate or in-stretch natin yung S. So, kaya yan yung bulate. So, starting today, once you heard this discussion, mapapanaginipan or makakasama nyo na sa panaginip yung bulate na yan. Okay? So, sino ba naka-invento nung symbol ng S? So, yan si Gottfried Wilhelm Leibniz. So, in due respect, or in the honor of Sir Leibniz, para rin siyang si Newton. So, hindi lang si Newton ang gumawa or bumuo ng calculus. So, si Gottfried, based on the explanation, parang siya yung naka-invento ng integral calculus na because of the symbol. Tapos, kung pag-uusapan naman natin yung differential, which is related to physics, and we know that physics, ang founder niya or father of physics is Newton, parang lumalabas na si Newton naman yung naka-invento ng differential calculus. That's why, nung nagtalo yung dalawa, nagkademandahan pa, so sabi ng judge, parehas kayong inventor or founder ng calculus. Kasi yung process nila, magkabaliktaran. Okay, mas maintindihan nyo yan mamaya. Okay? So, proceed ngayon tayo. So, kanina, recall tayo kanina, no? Sabi kanina, na yung derivative daw ni x raised to 12. So, yung x raised to 12, di ba yun yung function? So, kahit na ano pa ilagay ko diyang constant, kaya gagawin kong plus c, is equals to 12x raised to 11. Tapos yung dx, hindi ko na ilalagay sa ilalim ni d, no? Dito na sa kabila. So, babalik ta rin ngayon natin. So, that will be another function. Bakit ko gagawin function? Kasi itong part na to, yung sagot sa differential, yan na yung magiging problem ngayon sa integral calculus. Applying the symbol invented by Leibniz, so ito na yung bulate. So, yung sagot sa differential, yan na yung magiging problem natin ngayon sa integral. At yung problem kanina sa differential, yan na yung magiging sagot naman ngayon sa integral calculus. So, vice versa. So, sana naintindihan yung part na yun. Okay. So, let's continue. Oops, sorry. So, if that is the case, so yan na yung function. We're going to apply the general equation for the integral calculus. So, again, we have two functions. Yung small letter f is the answer a while ago na sa differential na magiging problem ngayon sa integral calculus. So, we have the integral of a function dx is equals to the function again plus c. So, take note of this. If that the derivative of the function is equals to f of x dx. So, dapat magkabaliktaran yung dalawa. Otherwise, hindi mo pwedeng i-integrate yung isang function kung sa differential hindi siya yung magiging sagot sa differential calculus. So, that will be the condition. Okay? So, yung f of x, which is this small letter f siya ha, yung problem sa integral calculus, this part yung nasa loob ng bulate, is what we call the integrand na kailangan natin i-integrate. Okay?
Tapos yung dx naman, importante to. Okay, it indicates that the x is the variable of integration. Ano ibig sabihin nun? Ito ay function, magiging equation yan later on, no? So, dapat, yung variable, the function, ay x, kasi dx, no? Kung y yan, dapat yung variable na ginamit sa problem is in terms of y. Otherwise, kung hindi magka-match itong dalawa na to, lalabas na, halimbawa, no, integral of, let's say, y dx. Lalabas na si y, kasi hindi siya x, magiging constant. So, paano ba natin i-evaluate yung constant sa integral? Kasi sa differential, ang constant pag walang kasamang variable, nagiging 0. Pag may kasamang variable sa differential, kaya ano ibig sabihin nun? Pag may kasamang variable yung constant, nilalabas lang natin sa derivative. So, dito sa integral, kaya paano yung gagawin natin? Okay, so, puproceed tayo mamaya-maya sa formula. And unlike sa differential, kung nare-recall nyo pa, sa differential calculus, diba, pinag-aralan muna yung mga limits, na medyo mahaba-haba yun, tapos saka lang nagkaroon ng formula. Sa integral calculus, hindi. Diretso na agad tayo sa formula. Ipo-prove natin later on or mamaya yung formula using differential calculus. Kaya dapat naintindihan nyo yung differential calculus kasi hindi tayo makakapag-integrate kung hindi tayo dadaan sa derivative. Okay? So, again, so if we're going to prove na yung formula later on, kasama to, we have to know the relationship between the two function. So, again, sabi dito, pwede lang natin i-integrate yung function, yung problem, i-integrate kung siya yung sagot sa differential calculus. Otherwise, hindi natin siya may integrate. Okay, so the relationship between the two function, f of x, yung malaking f at isang maliit. Okay, if we're going to integrate this relationship, so ayun yung derivative kanina, no? Natatandaan ninyo, yung derivative of x raised to 12. Yung x raised to 12, yun yung function. Tapos yung sagot, actually may plus c pa siya kanina, di ba? Kasi derivative ng constant naman is 0. So yung sagot kanina, 12x raised to 11. O, siya naman yung f of x. So kung kukunin natin yung relationship para makabuo tayo ng formula mamaya. Okay, number 1, if I'm going to integrate or if we're going to integrate this relationship, ano daw mangyayari? The integral of the derivative, no, meron tayong integral sign, tapos meron pa tayong derivative symbol ng function, ano daw mangyayari? Is equals to, okay, so lalagyan ko rin ng integral tong f of x dx. At alam naman natin that the integral of f of x dx, okay, ay equal sa f of x plus c. So, yan yung kanina ito. Okay, ulitin ko. Okay, itong part na to, pag in-integrate daw natin both sides, so lalagyan ko ng integral, ano daw mangyayari? Okay, so equal yung dalawa, at alam naman natin kanina ito, yan yung pinaka-general solution or equation that the integral of f of x dx is equals to f of x plus c. So, ano ibig sabihin nun? Pag may nauna daw na integral symbol at sinundan ni derivative, so parang na-cancel lang yung dalawa class. Matitira na function, dadagdagan mo lang siya ng c. Okay? So, let's have an example. Okay, example, what is the integral of the derivative ng x raised to 15? So, ang sabi, tandaan lang to, madali lang naman. Pag nauna daw yung integral symbol, sinundan ni derivative,
So, cancel to kasi magkabaliktaran sila, no? Reciprocal eh. Kukunin mo lang yung function, ito na yon, tapos dadagdagan mo lang ng c. So, ganun lang kadali. Okay? Let's have another example. What is the integral of the derivative of y? So, cancel yung integral at derivative, natira si y, dagdagan mo lang siya ng c. Okay, and for the last one, what is the integral of the derivative of the function cosine r? So, cancel sa integral at derivative, si cosine r, kopyahin, plus c. Diba? Ang dali. Ganun lang kadali ang integral calculus. Okay, so napapangiti yung iba, no? Now, the second relationship naman, what if kung mauuna naman this time yung derivative, tapos susundan lang ng integral sign, kasi kanina nauna yung bulate bago yung derivative. Ngayon naman, mauuna tong derivative, yung letter D, mauuna siya, tapos susundan ng integral. So, kanina, di ba, kokopyahin nyo lang yung matitira, dadagdagan nyo lang siya ng C. So, ngayon, ano kaya ang mangyayari ngayon? So, let's see. Puro C na. Okay? So, again, going back to the general solution, that the integral of f of x dx is equals to f of x plus c. Kailan lang daw pwedeng i-apply ang integral? Kung ang derivative ng function ay equal din sa function times dx. Lagi dyan lang umiikot. So, anong sabi? Ano daw mangyayari kung ito namang part na to, yung general solution, i-multiply ko naman ng derivative. Sabi kasi kanina, di ba, nauna ang integral, then sumunod ng derivative. Ngayon naman, uunahin natin yung derivative, susundan natin ang integral symbol. So, ano daw ang mangyayari? Okay? So, getting the derivative of the integral of the function, kung kanina na-cancel yung dalawa, kinopya lang yung nasa loob plus c dito, ano mangyayari? So, let's have the solution. So, according sa derivative, di ba? Okay, so ito na yung derivative. Ano ginagawa sa dalawang function? Pag addition, pinaghihiwalay. Derivative of the first function plus the derivative of the second function. So, again, the derivative of a constant where c is constant is equals to 0. So, ano lang mangyayari? Matitira lang itong d of x. At alam natin na ang d of x, ang sabi, ay equal lang kay f of x dx. That's why the derivative of f of x is equals to f of x dx. Okay, so i-explain ko ulit ng mas maayos. Ang ibig sabihin lang, pag nauna daw ang derivative, sinundan ng integral symbol, ang gagawin, kokopyahin nyo lang exactly, wala na kayong idadagdag na c. No, f of x dx. So, yan yung pinagkaiba pag nauna ang derivative at sinundan ng integral. Kanina, nauna ang integral, sinundan ng derivative, may plus c. Ngayon, nauna ang derivative, sinundan ng integral, walang plus c. Kokopyahin nyo lang mismo yung problem or the integrand. Eksaktong eksakto. Okay, so let's have an example. Okay, number 1. Okay, what is the derivative of the integral of 12x raised to 11? Okay, so check ninyo by inspection. Nauna ang derivative, followed by integral, cancel, kopyahin lang yun na sa loob. No, may dx to class mali lang yung sa book. So, kokopyahin nyo lang eksakto, walang plus c. Okay, tapos ito nabaliktad. Ay, kulang rin ng dx. What is the derivative of the integral of y dx? So, cancelin nyo lang, kopyahin nyo lang yung eksakto. Okay, so dito naman, ayan, may mga errors sa book. So, kinokorek ko na. So, this is dr also. Kasi sabi ko kanina, di ba? dr, yung r dapat ang variable mo ay r. Kasi kung yan ay cosine r dy,
walang kinalaman si R kay Y. So, ano mangyayari? Si R magiging constant. Kaya kinokorek ko lang yung nasa book nakalagay. So, cosine R, this is dr. And the answer is cosine R dr. Kasi nauna ang derivative, sinundan ni integral cepo. Okay, madali, di ba? Walang kahirap-hirap. So, pwede na tayong mag-exam. Okay, continue tayo. Okay, next. So, integral formula na tayo. So, reminder that the variable u and v are both differentiable function of x. Parang ganun din sa derivative. Di ba sa derivative, the derivative of u plus or minus b dx. Di ba? So, dapat may kinalaman kay x yung variable sa taas. Otherwise, kung walang kinalaman, magiging constant si u at si b. So, pag dinerive, yung constant magiging 0. So, pag sinabi, both differentiable function of x, parang sa loob ni u at ni b, merong x. Kaya, pag dinerive natin si u at si b, hindi siya magiging constant. Kasi may x sa loob. Okay? So, naiintindihan niyo yun. Okay, note, in proving the integral formula, it must satisfy the following conditions. So, yung kanina ulit, yung general solution natin, at kailan lang na-apply ang general solution? Kung nanggaling sa derivative. Umiikot-ikot lang tayo, no? Pero sana naiintindihan yan. Okay? So, let's proceed again, directly na, no, sa basic formula. So, wala nang paligoy-ligoy. Hindi katulad ng differential calculus, dumaan pa sa limits. Okay, so yung first formula, that the integral of du is equals to u plus c. So, sabi natin kanina, pag nauna si integral, sinundan ni derivative, kopyahin yung matitira na function, dagdagan lang ng c. So, u plus c. Okay, so paano natin ipoprove yan? Hindi na tayo gagamit ng limits. Yung limits natin medyo sa last part na yon pag natingnan natin sa differential, sa definite integral na. Okay, so paano naging integral of du is equals to u plus c? We're going to explain. Again, yung problem sa integral, siya yung sagot sa differential. At yung sagot sa integral, siya naman yung problem sa differential. Okay? So, let's derive u plus c. So, tingnan nyo class ha, hindi na ako naglalagay ng over dito. No, automatic yan, nilalagay na natin sa kabila. Okay, so going back again, if this is the answer, in integral, gagawin ko muna siyang problem sa differential calculus. Applying differential calculus formula in adding two function which is u and c. So, pag-ihiwalay natin, so derivative of u plus derivative of c, and we know that the derivative of constant is 0. So, ito lang yung natira. Okay, so tama ba? So, pag may integral, may derivative, cancel yung u, dadagdagan ko lang ng c. Okay, so it's clear, no? Yung sagot, ginawa kong problem, at yung sagot dito, yun yung problem naman sa integral. Now, that's how we prove formulas in integral calculus. Binalik lang natin sa differential calculus. Kasi galing nga sa differential, parang gano'n na yung logic, pero magkahiwalay na sinolve yan ni Leibniz at saka ni Newton. At walang sinasabi na, sir, dapat ba talaga maunang differential followed by integral? No. No, walang usapang ganon. No, ako honestly, hindi ko alam kung alin na una. Kung si Newton ba or si Leibniz. Pero sa atin, para lang mas maintindihan ng mabuti, inuuna yung differential calculus. But it doesn't mean differential ang unang na-invento. Okay, proceed na ngayon tayo sa second formula. Okay, kung
ang derivative ay getting the formula of sum and difference of two function, pinaghihiwalay. Ganun din dito sa integral calculus. Okay? So, the integral of u plus or minus b dx. So, parang si integral, no? Nilagay ko kay u at saka si dx. Kaya, integral of u dx. Tapos, kay b naman, pinasa ko ulit yung integral symbol at si dx. No? Kaya, plus or minus integral of b dx. So, ganun lang iintindihan. So, kung ipoprove natin yan, okay, later on, mamaya kayo na lang mag-prove ha. Kung ipoprove natin yan na tama ba na ito yung formula in sum or difference in integral calculus. So, ito yung sagot sa integral. Again, yan yung gagawin nating problem sa differential. Okay, at anong mangyayari? Dapat yung magiging sagot ko dito, yun yung magiging problem sa integral. Okay? So, nakasunod. So, ano sabi? Yung derivative, i-distribute ko sa first term, i-distribute ko sa second term. So, ito na yung first term, ito na yung second term. Anong sabi kanina? Pag nauna daw ang derivative, sinundan ni integral. So, kopyahin nyo lang yung nasa loob. Wala siyang plus c. Plus, minus. So, derivative, integral, yung matitira, walang plus c. Okay, so yung first term, yung second term, ano common nila or GCF? Yung dx. So, pag may common sa dalawang term or more than two terms, ilalabas mo yun, ifa-factor ang tawag natin doon. So, ang matitira si u plus minus si b. So, ilalabas ko yung common nila na si dx. Okay? So, ito yung sagot sa integral. Yun yung magiging problem. Sorry, yung sagot sa differential. Yun yung magiging problem sa integral calculus. Okay, so medyo nakakalito simula yan, no? Pero class, tiyagain, aralin. Ha? Okay, moving forward tayo. Okay, formula number 3. The integral of a u dx. So, ano yung a? So, si a, malinaw na sinabi rito, walang kinalaman kay x. Pag walang kinalaman, a is any constant. Pero si u, sabi natin kanina, is differentiable function of x. So, parang si u sa loob may x. Kaya may kinalaman siya kay x. So, ano daw mangyayari? Parang product yan ng constant and a variable. So, ilalabas mo lang si constant, si a, malayong makakalabas siya sa bulate. So, ang matitira na lang sa loob, yung variables or yung u dx, which is the integral. Okay? So, hindi ko na siya ipoprove ha. Kayo na mag-prove niyan. So, paano ulit pinuprove? Yung sagot sa integral, siya yung magiging problem sa differential. So, ito yung sagot. Diba? So, i-derive mo siya. And, kailangan ang maging sagot mo dyan is AU dx. Para yun naman yung magiging problem sa integral calculus. So, pag ganun naging equal, ibig sabihin, na-prove na natin yung formula. Wala nang pwedeng kumontra. Okay? So, next, formula number 4. Ito naman yung power rule, no? Parang power rule sa differential calculus. That u raised to n, ano si u? Yan yun yung base. Tapos si n, hindi siya pwedeng maging variable. Dapat siya ay any constant. At hindi siya pwedeng maging negative 1. So, pwedeng maging kahit anong number si n. Mapa-fraction pa yan, mapa-positive, mapa-negative, no, mapa-fraction or kung ano man whole number, pero hindi lang daw pwedeng maging negative 1. Bakit? Kasi ang gagawin nating procedure, kung sa differential nagma-minus 1 tayo, sa integral nagpa-plus 1 tayo. So, syempre, kung negative 1 nga naman yung n, so negative 1 plus 1 magiging 0. Tapos kung ano yung nasa
exponent sa taas, yun yung gagawin mong denominator. So, magiging 0 ang denominator. So, pag naging 0 ang denominator, indeterminate. Ang tawag natin sa sagot ng indeterminate form, undefined. Okay, para malinaw ha, that the integral of u raised to n, huwag malilito, sa differential, nagsusubtract, sa integral, nag-a-add. So, magpa-plus 1 lang kayo sa exponent kung ano yung magiging sagot, yun yung magiging denominator. So, hindi ko na siya i-explain pa. Pag kayo nag-avail naman ng book, nandoon naman yan. Okay? So, next, number 5. Okay, quotient rule naman tayo. So, ibang-iba to sa quotient rule ng differential calculus. So, sabi, the integral of du over u is equals to ln absolute value of u. Tatandaan ninyo, no? Pag may two parallel lines na nagkukulong doon sa variable, tawag ay absolute value. Pag sinabing absolute value, okay, pwedeng o tanggap-tanggap, mapa-positive siya or mapa-negative. So, ano mo yung one good example ng pwedeng ang sagot mo positive, pwedeng negative? So, yung distance, di ba? Halimbawa, pinatakbo kita, pag uwi mo sa bahay, anong sinabi mo? Galing sa bahay, tumakbo ka papunta sa school, tinanong kita, gaano kalayo? Ang sabi mo, negative 2 kilometers, sir. So, tatanggapin ko ba yung distance na negative 2? Yes. Kasi 2 kilometer is 2 kilometers. Naging negative lang siya. So, ano ibig sabihin? Hindi natin alam, no? Baka yung negative, tumakbo kasi siya ng paatras. Kaya, ang integral of du over u is ln absolute value of u. So, it can be a positive or negative, tanggap. Pero hindi sa lahat pwedeng maging absolute, ha? Ano yung mga hindi pwedeng maging absolute? Maraming bagay. Pero yung magiging absolute, pwedeng positive, pwedeng negative, mangilan-ilan pwede. Okay, katulad nga ng distance, electricity, na AC, no? Alternating current, hindi baterya, voltahe rin. Okay, so sa proving natin, meron ding proving yan. So, pinurove natin yan sa dalawa. Paano kung si U, sabi kasi rito, si U ay absolute value. So, si U daw ay absolute value. So, case number 1, pag si U daw ay ginawa kong positive. So, kailangan na maging sagot ito. Okay, tapos yung case number 2 naman, si U naman daw ay negative. So, dapat ang sagot pa rin, du over u. Makikita nyo yan. Du over u or 1 over u du. So, sa case number 2, ganun din. Du over u rin. Okay? So, ang susunod na nyan is the exponential formula. So, diba? Yung exponential sa differential, bandang huli pa yan eh. Part ng transcendental yan. Pag sinabing transcendental, pag-uusapan doon, yung hindi algebra, no? Like 6 trigonometric functions, inverse trigonometric function, logarithmic, pati sa mga exponential din, hyperbolic. So, yun yung magpapahirap ng konti sa integral kasi pagsasama-samahin na lahat ng math. Hindi katulad sa differential calculus, inunan nyo muna yung algebra, right after algebra, diniscuss yung transcendental. Okay? So, ito class, iba to sa power formula kanina, ha? Kanina sa power formula, ang base ay variable at ang exponent ay constant. Dito sa exponential, baliktad. Ang base ay constant at ang exponent mo naman ay variable. Okay? So, yung sagot na to, pagka derive natin siya, ang mangyayari, ang magiging final answer, yun yung problem sa integral. Kaya minsan, pagka hindi kayo open formula sa quiz or sa exam, any exam or quiz, so pagka hindi matandaan yung formula sa integral, dapat alam niyo sa differential, madali nyo ngayon i-formulate, babalik ta rin lang ninyo. Okay, so next is number 7. So
So, halos magkamukha itong dalawa. A raised to U at saka E raised to U. Nagkataon lang si A kasi can any constant. So, pwedeng mabago. 2, susunod 3, etc. etc. Samantalang dito sa number 7, ang base kasi niya E. So, fix ang constant niya. Yan yung 2.7182 something. So, in the honor of Leonhard Euler. Sa kanyang constant yan. At dapat na-explain sa inyo yan paano ba napalabas itong constant ni Euler. So, differential part yan and differential calculus na discuss yan. Okay, so yung formula halos magkamukha lang sila eh. No, pero sir, bakit nawala yung ln of A dito? So, actually, E raised to U siya ln. Okay, kung A yung base, A din dapat. Kaya kung E ang base, dapat E din dapat. Okay, so may rule na ang ln of E is equals to 1. O kaya hindi na natin sinama. Kaya E raised to U plus C lang siya. So, pero magkamukha itong dalawa, ha? So, isa lang ang i-memorize nyo dyan. Tandaan, ln of A. Pag ang base ay A. Ngayon, nasanay ka sa ln of A. Pag ang base na ay ln of E. Tapos may isip mo ang ln of E ay equal kay 1. Para mas madaling ma-memorize. Okay? So, I think let's have an example. After this example, siguro, i-stop na natin kasi mahaba na to no, pag i-convert ko na siya sa MP4. Okay, so example number 1. Find the integral of 5x to the 4th plus 3x squared plus 6. So, kung natatandaan ninyo class sa differential calculus, may tinatawag tayong straightforward method. Ano yung straightforward method? Okay, titingnan nyo muna yung kabuuan. Tapos pagka tinignan, sabi mo, ay, siya ay sum rule, siya ay product rule, no? So, aalamin mo muna kung anong rule. Tapos, iisa-isahin nyo. No? From left, dito magsisimula to the right, iisa-isahin nyo siyang i-differentiate. No, kaya tinatawag na straightforward method ang differential calculus ng ibang mga books. No, kasi from left to right. Sa integral dito, pwede nyo pa rin i-apply yun. Tingnan nyo muna yung kabuuan, tapos simulan nyo from left to right. Pwede. Pero hindi sinasabing dapat, no, from left to right. Kasi dito, kahit saan ka magsimula. Dito sa first term, or magsimula ka sa middle, or magsimula ka sa last, no, pabalik, it doesn't matter. Okay, pero kung sanay kayo sa straightforward left to right, mas maganda, no? Mas okay 'yan. Okay? So, let's proceed. So, solving for formula for the problem number 1. So, as a whole, pag tinignan ko siya, ano siya? Siya ay sum rule. So, ano sabi sa sum rule sa differential ay sa integral? So, para rin siyang differential, 'di ba? Pag hihiwalay-hiwalayin lang natin. Kaya pag pinaghiwalay-hiwalay, and 5x to the 4th, tapos si dx, ito, isasama ko sa first term, at si dx, lalagay ko dyan. Kaya 5x to the 4th dx. Tapos sumunod, ihiwalay ko na, another bulate, kay 3x squared, at isasama ko rin si dx, kaya integral of 3x squared dx. And last, sasama ko ulit si bulate kay 6, at si dx, kaya integral of 6 dx. Okay? So, ano yung sumunod? So, sa book class, makikita ninyo. In-explain ko yan. Formula number 2, no? Meron siyang reference, kaya mas madali nyo maintindihan. Okay, so after na natin ma-evaluate as a whole, na pag-iwalay-iwalay na, so pwedeng i-apply nga, no? From left to right, or kahit saan kayo magsimula. Pwede sa middle, sa last, or sa first. Okay, so ginawa lang natin dito, from left to right. So, ano ginawa sa solution? So, yung una, product of a constant and a variable. No, integral lang, hindi differential. So, ano sabi kanina sa formula number 3? Yung constant daw, pag may kasamang variable, si constant, malayang makakatawid sa bulate. Makakalabas. No, kaya pwede ko lang ilabas si 5. So, si 3, ganun din, pwede ko lang ilabas. Si 6, ganun din, pwede ko lang ilabas. Okay?
So, ang matitira sa loob, yung integrand, x to the fourth dx, x squared dx, integral of dx. Okay, so tapos tayo from left to right. Balik ka ulit from left to right hanggang matanggal natin yung bulate or yung integral symbol. Okay, sayang, no? Alam kong iba may gustong magtanong. Hindi ko lang may entertain. So, see you on next meeting. Tapos, ipunin nyo lang yung mga tanong ninyo, sasagutin ko yan. Okay? So, next, from left to right ulit tayo. So, dito, anong rule? Power rule. Ano sabi sa power rule? Pag in-apply ko yon yung exponent na 4, instead of subtraction, sa differential yun, dadagdagan ko ng isa. At kung ano yung exponent mo na nadagdagan ng isa, yun yung magiging denominator mo naman. So, pag na-apply mo na yan, matatanggal na itong bulate. No, kasi nagamitan na natin ng integral formula. So, ganun din dito. Yung 2, nadagdagan ko ng isa, at kukopyahin ko kung ano yung nasa exponent para sa denominator. Okay, malinaw, no? Tapos mawawala na yung integral or yung bulate. Tapos yung sumunod naman, meron na akong 6 sa labas, yung last term. Nauna si integral, sumunod si derivative. Anong sabi? Pag nauna si integral, kopyahin mo lang yung matitira. Tapos dito kulang, no? Plus c. Ayan, so kulang ako sa book. So, once na ma-integrate mo na lahat, class, huwag kakalimutan yung c. Kasi, ibig sabihin, may mga constant yan na hindi na natin kailangan pang isama dyan or ipakita. Ilalagay na lang natin, pagsasama-samahin lang natin at ilalagay kay c. Okay, so that's formula number 4. So, sana nakasusundan, ha? Okay, next. Okay, from left to right ulit tayo or sisimplify muna natin yung 4 plus 1. Alam naman natin na 5 over 5. Next, yung 2 plus 1, siya ay 3 over 3. Tapos, copyhin lang natin yung 6x. So, lalagay ko ulit yung plus c. Kasi wala nang integral na symbol or bulate. Okay, so proceed tayo. Okay, so pag sinimplify natin, cancel na si 5, cancel na si 3. So, matitira, x raised to 5 plus x cubed plus 6x tapos plus c. Nailagay ko naman pala yung plus c sa dulo. Okay, so ganun lang kadali, ha? Next, another example. So, next example, we have integral of 3x minus 4 raised to 2. Ayan. So, ano pwedeng gawin? Tandaan, class, mas madaling i-integrate kung magkakahiwalay-hiwalay. Kung baga sa problema, mas madaling masolusyonan yung problema kung paghihiwalay-hiwalayin mo muna. Kasi liliit, imbis na malaki agad ang iniintindi mo. So, pwede ba natin paghiwalay-hiwalayin ito? Yun yung a-apply ngayon natin yung special product or factoring ng algebra. Now, we're going to apply binomial expansion. So, pag in-expand natin yan, magkakaroon tayo ng 3 terms, no? Alam niyo na ibig ko sabihin baka 3 terms. 9x squared minus 24x plus 16. So, dapat alam niyo na gamitin yung special product dahil tapos na kayo dyan. Kapag hindi nyo alam yan, ako, malaking problema yan. Mag-aral, class. Kasi mapaghuhulihan ka. Okay? So, proceed tayo. Next, so, pinaghiwalay-hiwalay ko na yung 9x squared minus 24 plus 16. Ano mangyayari? So, a-apply na natin ulit as a whole. Anong rule? Subtraction and addition. So, kahit naman subtraction siya or addition lahat, paghihiwalay-hiwalay mo ulit. So, meron na akong integral ng 9x squared dx minus 24x dx. Medyo excited lang ako. Ano yung 24? Nilabas ko na. Dapat integral of 24x dx yan eh. So, yung 24, excited ako na ilabas ko na, no? Tapos, integral of 16 dx, so nilabas ko na rin si 16. Dapat nasa loob, pwede naman siyang ilabas. So, basta constant, pwedeng ilabas ng bulate. Okay, ito kasi yung 9, pwede mo na rin ilabas actually yan. Okay, so ano yung pag-uusapan natin? Yung matitira sa loob na x squared dx, applying power rule ulit, nadagdagan ng isa sa exponent, kopyahin din lahat sa denominator. So, si x, pwedeng raised to 1 yan, no? Wag lang negative 1, sabi kanina.
So, si 1, dadagdagan ko ulit ng 1, kukopyahin ko lang yun si denominator. Tapos yung last term, okay, may integral, may derivative, kopyahin lang yung matitira si x. Tapos may plus c. Kasi mawawala na ng bulate lahat. Tapos nawala ang bulate, lagyan ng plus c sa dulo. Huwag kakalimutan, otherwise may minus kayo sa akin. Okay, kahit tama pa yung sagot. Okay, so pag sinimplify na natin, so x raised to 2 plus 1, siya ay x cubed over 3. Kasi kung ano yung exponent, yun na yung magiging denominator din. So yung 1 plus 1 ay 2, so ilalim mo to rin. So x squared over 2. And yung 16x, okay, plus c na to, ha? So 9 divided by 3 is 3, x cubed. 24 divided by 2 is 12, x squared, plus 16x plus c. So this will be your final answer. Now, sir, di ba may formula kanina nung power rule? Di ba u raised to n dx? Equal lang tayo, ha? Ano sabi sa power rule? Di ba? Kopyahin si u, dagdagan ng isa, ang exponent, tapos kopyahin lang sa denominator plus c. So, paano kung applyan ko kaya ito ng power rule? Kasi may exponent naman na 2. Pero kung totoo sin, mas madaling intindihin yung pinahahaba at pinaghihiwalay-hiwalay. So, ngayon, hindi natin pahabayan at paghiwalay-hiwalay. So, again, recall tayo sa formula. Integral of u raised to n du is equals to u raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. So, ayan yung kanina, no? So, a-apply ngayon natin. So, ibig sabihin nito, ano si u? Okay, baguhin ko lang yung font ko. Ayan. Ano si u? So, si u, siya si 3x minus 4. Ano si n? Si n, siya si 2. Okay, so simulan natin. Let u is equals to 3x minus 4. Okay, class, take note of this answer, ha? Wala kang nakitang variable na matitira dapat sa numerator, wala, or sa denominator. Kailangan malinis. Okay, so meron na akong u, okay na yung u. Ano naman yung du? Paano natin makukuha yung du? Kasi pag gaya na natin tong form na to, pwede ko nang i-apply yung sagot. So, sa simula, nakakalito lang yan, ha? So, ang sumunod ko, meron na akong u, yung n, meron na ako, siya si, sabi kanina, no, yung u, si 3x minus 4, si 2, siya si n. So, meron na ako. So, si dx, kailangan kong palitan ng du. So, saan ko kunin si du? I-derive ko ngayon tong si u. Matandaan, wala nang over dx, ha? So, derivative of u is equals to derivative of 3x minus 4. So, yun yung ginagawa natin, di ba? So, yung 3x minus 4, pwede mong paghiwalayin. Okay, tapos i-evaluate mo. So, di ba? Hindi ka makakapag-integrate ng hindi nagde-derive. Okay, so yung first part, labas si 3, tapos dx na lang. Minus, a derivative ng constant is 0. So, in short, du is equals to 3dx. Ano ngayon mangyayari? So, dito sa problem, okay, wala na tayong problema dito kay 3x minus 4. Siya si u. Si 2, siya si n. So, si dx na lang kailangan palitan. So, saan natin kukunin si dx? Dito. So, si dx, ito si dx, di ba? Okay, pero si dx ang hinahanap, si 3 ang kakopyahin natin para makancel to. Ang matitira si dx. So, si dx ay equal kay du over 3. So, ano ngayon ang mangyayari? Opposite tayo. Integral. Yung u, pinalitan ko na. Yung 3x minus 4, pinalitan ko na ng u. Yung 2, yun siya. Siya si n, eh. Tapos si dx, papapalitan ko na si dx ng du over 3. So, dapat lahat ng formula kanina, yung format, magagaya nyo, ha? So, meron akong 3 sa ilalim, constant, pwede kong ilabas, 1/3, integral of u raised to 2 du.
Okay, so magkamukha na ba ito at saka yung formula? So, sabi sa formula, integral of u raised to n du is equals to u raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. Okay, so yung 1/3 sa labas, huwag mo nang intindihin. Tapos ito, apply mo na itong formula na to. No, so si u daw, raised to n plus 1. Yung n ko si 2 plus 1 over 2 plus 1. And so plus c. So nakakalito lang sa simula yan ha, pero pag-practice solving kayo. Okay, so 1/3. So babalik ko yung original value ni u. Ano yung original value ni u? 3x minus 4. So 3x minus 4, 2 plus 1 is 3, 2 plus 1 is 3 plus c. Okay, kung isi-simplify ko yan, 1 over 9 3x minus 4, kasi multiply ko lang to, raised to 3 plus c. So, ito na yung final answer. Ngayon, sir, bakit magkaiba naman yung sagot kanina? Okay, so tama kayo, no, magkaiba. Pero class, equal lang yan. Paanong equal? Okay, i-expand mo to. O, diba, sa binomial expansion yan. Pag in-expand mo yan, ang magiging sagot kamukha lang nito. So, may 2. Ano kaya, no? Choices. Kung yung solution number 1 or, buburin ko na, or yung solution number 2. Ayan. So, pinakita ko rin sa book yan.